Hi! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw mga kawaray ay magluluto tayo ng masarap na leche flan at hindi ito basta-basta dahil whole egg ang gagamitin natin dito. Magandang araw po dito sa Antipolo kung saan nandito na po ako ngayon nakatira. At sa lahat ng aking mga tagapanood ngayon, ng aking mga subscribers, hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng masarap na leche flan. At huwag kayong mag-alala dahil itong ating lulutuin ngayong leche flan ay whole egg po ito. Kahit ang egg white niya ay isasama natin. Napakasarap nito at walang pinagkaiba kapag egg yolk po ang ilalagay nyo dito sa ating leche flan dahil nga napakamahal ngayon ng itlog talaga naman. Kaya naman kahit puti yan ay isasama natin. Dito sa aking video ay matututunan nyo kung paano nga ba magkasing lasa sila ng original na leche flan. Dito ay napaka-smooth lang po niya at wala kayong malalasahan na kakaiba dun sa original na leche flan na sasabihin nyo egg yolk. Itong atin talaga kahit kasama na ang egg white, napakasarap niya. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Panoorin nyo po itong aking video at para malaman nyo kung ano bang technique ang ginagawa ko para magkasing sarap sila dun sa egg yolk lang po ang inilalagay. Wala po silang pinagkaiba at dahil ito ay smooth ang kanyang lasa kahit na lasahan nyo po, talagang napakasarap nito. Pero napakarami po akong nagawa. Kaya naman, samahan nyo po ako at magluluto na tayo ng masarap na whole egg leche flan. At dahil nga po leche flan ito, kaya naman uunahin po muna natin mag-caramelize ng ating asukal sa ating malinis na kawali o kahit na anong mayroon kayo sa inyo. Ngayon ay maglalagay tayo dito ng wash sugar, 2 cups po ito. Pero bago nyo po ilagay sa inyong malinis na kawali, kailangan mainit po ito at walang tubig para hindi po magputok-putok at mahirapan kayo sa pagtunaw ng inyong asukal. At dahil nga po mahal ang ating white sugar, kaya naman wash po ang ginamit ko dito para hindi ganun kamahal at makatipid tayo ng kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala dahil maganda pong gamitin ang wash. So ito nga po, itutunahin nyo lang po ito. Ayan, napapansin nyo na natutunaw na po siya. Kapag lahat ay tunaw na itong ating asukal, lalagyan ng ating tubig. Dito ay naglagay po ako ng 2 cups of water. So ayan, naglagay po ako dyan. And then ngayon, hahaluin pa po natin ito ng tuloy-tuloy. Pero kapag kayo ay nagtutunaw ng tubig, huwag nyo pong lakasan ang inyong apoy kasi tatalamsik po kapag maglagay kayo ng tubig. Masusunog po agad-agad ang inyong asukal. Kaya naman kapag nagtutunaw kayo ng inyong asukal, kailangan dahan-dahan lang po ang apoy at panay ang halo nyo po dito at huwag nyo pong hahayaan na nakasalang lang ang iyong asukal at tinutunaw nyo ang asukal kasi po napakabilis lang po itong masunog. Kaya naman kailangan talaga dito ay hinahalo-halo at huwag magmadali. Kailangan talaga na kahit na medyo matagal at tatsagain nyo po yun at para po ma-perfect itong ating leche flan. Kapag madaliin po kasi natin, mas lalong hindi gaganda. So ayan, nakikita nyong malapot na siya. Kapag malapot na, pahanguin dito ay naglagay po ako sa aking mga cup. Ito yung mga cup na maliliit po pero ito ay microwavable. Kapag bumili kayo nito, kailangan yung microwavable para hindi po malusaw kapag sinasalang po natin at iniistiman. So itong inuna ko po ay nilagyan ko din po ang ating mga llanera. Alam niyo po bang napakadami po akong nagawa dito sa aking recipe na to? So ayan, ang aking llanera ay nakagawa po ako dyan ng 10 pieces at ang ating mga cup ay napakarami, 30. So ito ay gagamit tayo dito ng whole egg, 20 pieces po ito, medium size po. Ito yung sinasabi ko, 20 pieces lang na napakarami na po tayo. Aakalain nyo po ba na 20 lang ng ating itlog ay napakarami na po nating nagawa, hindi po ba? So ito na nga, ito ay walang sayang. Kaya naman, ito ay umpisahan na po nating i-crack. Ayan, mimix lang po natin ito ng mabuti. Ito ay papakita ko sa inyo kung bakit nga ba smooth itong ating leche flan kahit whole egg po ito. Pagkatapos natin yan i-mix, ngayon ay gagamit tayo dito ng electric mixer. So ito yung ating hand mixer ay gagamitin natin dito para sa ating pagmimix nitong ating itlog para maging smooth po siya. Pero kung wala naman kayo, okay lang po. Basta halu-haluin nyo lang po siya ng mabuti. Pero sa akin, dahil gusto ko nga po na smooth po itong ating leche flan,
kaya naman gagamit po ako dito ng hand mixer. So eto na nga, imimix lang po natin ito ng mabuti, pero wag dapat nating pasobrahan ng pagmix dahil nga ito ay magiging pangit na. Kailangan sakto lang at alalay lang po ang ating pagmimix nito. Pagkatapos natin ito ma-mix, ayan, tuloy-tuloy lang hanggang sa ma-achieve natin yung wala na pong mga itlog na white na talaga namang wala ng buo-buo. Kaya naman, pagkatapos natin i-mix, isasalain po natin ito ng mabuti ha. Kailangan 3 sala o 4 na sala para talaga matanggal ang mga buo-buo nitong ating egg white. Dahil mapapansin nyo kapag ka nga ay ang ating egg white talaga naman maraming buo-buo yan. So dapat ay sasalain po natin ito hanggang sa mapapansin nyo na wala na pong buo-buo ng ating egg white ay tuloy-tuloy na po ang sala niya. Ibig sabihin yan ay okay na. Kapag ka napapansin nyo na tuloy-tuloy po ang daloy na ng ating itlog sa ating salaan, ibig sabihin medyo okay na po yan. Pero dapat ay salain nyo pa po ng mabuti hanggang sa wala na talaga, tuloy-tuloy na po talaga ang sala niya. Ibig sabihin lang yan ay wala ng mga pamumuo ng egg white. Kaya naman, ilalagay na po natin dito ang ating gatas. Ang unang inilagay ko dito ay evaporated milk. 3 pieces po ito, 370 ml. Nasa sa inyo kung anong brand ang pwede nyong gamitin. Dito ay itong ginamit kong evaporated milk ay ito yung pinakamurang evap. And then ito naman ay condensed milk. 5 pieces po ito, 300 ml. Dito ay pwede kayong gumamit ng cowbell dahil mura na at masarap pa. Pagkatapos natin ilagay lahat ng ating condensed milk, ngayon naman maglalagay tayo ng pang-flavor nitong ating leche flan. Dito na natin ipapasok ang lemon flavor. Napakasarap nito at natatanggal talaga ang lansa nitong ating whole egg. Pagkatapos niyan ay imimix lang natin. Pero nga pala, huwag niyo pong dadamihan ang lemon flavor nyo. Kahit 1/2 teaspoon ang gamitin nyo, nandun na po ang lasa nun. Pagkatapos nating imimix, kailangan salain ulit natin ito, di ba? Napakadaming sala. Kaya yun ang sekreto ko. Kailangan sala talaga para maging smooth itong ating leche flan. Pagka napapansin nyo na tuloy-tuloy na talaga ang kanyang daloy, ibig sabihin okay na. Pero mas maganda, 2 sala ang gawin nyo dito para talagang napakasarap. Alam nyo ba na itong ating whole egg leche flan ay pinagawa lang po ito sa akin ng aming kapitbahay dahil nga po graduation ng anak niya, and then the same time nagtitipid siya. Kaya naman nagtanong siya sa akin kung ano nga ba ang pwede niyang gawin dahil nga po gusto niya pong makatipid sa leche flan. Kaya sabi ko, huwag kang mag-alala ate at gagawa natin ang paraan yan. Kaya naman, eto, ginawan ko po si ate ng whole egg leche flan. At alam niyo bang nasarapan daw po ang mga bisita ni ate at ang akala nila ay egg yolk po ang ginamit sa ating leche flan. Kaya naman talagang hindi kayo mapapahiya kapag gawin niyo po ito at ipa-order niyo. Ngayong Mother's Day, ayan, malapit na ang Mother's Day. Sa aking llanera, naglagay po ako ng 1 cup. And then, konti lang. Kailangan po dito sa ating llanera ay kalahati lang para hindi po siya mahirap lutuin. Kailangan kalahati lang sa llanera. Sa ating cup naman, lampas kalahati. Pero kung mas maganda kung kalahati lang din sa ating cup. Itong cup na to ay microwavable. Huwag kayong gagamit ng hindi microwavable or yung manipis kasi talagang malulusaw po yun. Kasi nga po, lulutuin natin ito. At alam nyo bang napakasarap nito at tingnan nyo naman po, napakadami akong nagawa. Ito pa, itong aking sekreto para sa ating leche flan para hindi talaga tayo gumastos. Gagamitan ko ito ng plastic labo. Okay, mag-alala dahil nga po wala namang lasa at okay naman po siya. Talagang walang pinagkaiba talaga sa foil. Alam nyo ba, sa sobrang dami kong ginawang leche flan, kapag gagamitan ko po yan ng foil, loging-logi po ako. At hindi nyo po ba alam na yung mga nagpapa-order ng maramihan, yan po ang sekreto nila. Itong plastic labo ang nilalagay nila. Nagtaka si ate dahil nga po hindi ko daw siya hiningan ng pambili ng foil. Kasi kaya nga 'di ba ang sabi ko sa inyo, nagpagawa siya sa akin. Mismo siya po ang nagpagawa, hindi po ito order. Siya po ay nagpagawa sa akin. Syempre kapitbahay ko si ate kaya naman talagang masaya po ako na sabihin niyang magpapagawa siya sa akin. At eto na nga, nagtaka siya kung bakit daw po ako hindi nanghingi ng pambili ng foil. Sabi ko, ate, wag kang mag-alala dahil ito ay discarding waray. Diskarte na to para makatipid nga po tayo sa
pagluluto ng leche plan. Kaya naman ginamitan ko lang siya ng plastic labo. Ang gagawin nyo dito, para hindi po lumubo yan, kailangan sa may gilid, sa magkabilang gilid, ito ay bubutasan nyo. Para kapag kumukulo na, hindi po lumubo ang plastic nyo. Dahil noon, nung first time pa lang akong gumawa nito, nag-imbento ako, naglagay ako ng plastic para nga po ay makatipid ako. Hindi ko siya binutasan sa gilid. Kaya ang nangyari doon sa leche plan ko, para po siyang umangat at natapon ang mga leche plan sa plastic. Kaya sabi ko, sa pangalawang gawa ko, sa pangalawang luto ko, kailangan ito ay bubutasan ko. Tayo kasi kapag nag-iimbento tayo ng mga mga paninda natin talaga sa first time pa lang mga reject. Katagalan naman po yan ay mapiperfect na. So ayan, ito ay sinalang ko po ito ng 40 minutes. Mahinang apoy lang po ito. Yung medium na apoy lang. Hindi nyo po ito palalakasan kasi talagang lalata. Ayan, iti-check nyo po yan. Kukuha kayo ng tingting o toothpick. I-check nyo po yan kung ito ba ay luto na. Tingnan nyo po, napakaganda ng kanyang kinalabasan. At kaya naman nga sabi ko sa inyo, pwede nyo po itong ipa-order. At nga pala, kapag nagsasalang kayo ng inyong leche plan, kailangan ay kulong-kulo talaga ang inyong tubig. Huwag kayong magsasalang tsaka nyo palang bubuksan ng inyong apoy at sabay-sabay na sa pagkaluto. Hindi po, papangit po ang kinalabasan. Tulad lang po yan sa paggagawa o pagluluto nyo ng inyong kutsinta at syempre ang inyong puto. Kailangan bago nyo isalang, ito ay kumukulo na ang inyong tubig. So ayan, nakikita nyo, napakasarap at ang ganda-ganda niya tingnan, di po ba? Kaya naman, kapag magluto kayo dito ay hindi talaga kayo malulugi dahil nandito na lahat, kasama na po ang inyong itlog na puti. So ayan, titikman na natin yan kung gaano nga ba yan kasarap at talagang nanggigigil na akong tikman. Kaya naman, eto na, ilalagay na po natin yan sa ating plato at titikman ko na kung ano nga ba ang lasa nitong ating ginawang whole egg leche plan. So ayan, 'di ba? Itataob lang natin diyan sa may plastic. Yan ang ginawa ko. Itinaob ko lang siya. Kahit na wala kayong mga lyanera, pwede na kayong gumawa ng leche plan. Pero dapat ang inyong mga tab at ang inyong mga gagamitin dito ay microwavable. So nga pala, kung gusto nyo po ng tab nga, ang gagamitin hindi cup, pwede din po yun. Huwag kayong mag-alala at lahat ay pwede na. Dito nga pala sa aking YouTube channel, mapapanood nyo kung paano ako magluto ng masarap na mga kakanin tulad ng sapin-sapin. Sapin-sapin po na may bukayo, napakasarap po siya. At syempre ang ating sapin-sapin, yung creamy sapin-sapin na ginawa ko po din siya sa tab, na yung iba ay nagtataka, bakit daw sa tab ko niluto? Baka daw po matunaw ang inyong mga tab. So, hindi po dahil microwavable po ang ginamit ko. Kaya kung gusto nyong panoorin yun, nandito po yan sa aking YouTube channel at marami na pong nakapanood nun. Ayan na nga, napakadami ko nang sinabi ang daldal ko, no? Madami kasi nagko-comment, sabi nila, ang daldal mo naman, maya-maya ang inyong pagsasalita. Syempre, dahil nga gusto ko na matuto kayo at ma-inspire kayo sa sinasabi ko. At talagang hindi kayo mapapalpak. Step by step ko po yan sinasabi sa inyo. Walang mga pagtatago dito kapag magluluto tayo. Dahil gusto ko, unang sabak nyo pa lang sa pagluluto ay wala na kayong reject. Dahil nga po, naranasan ko po yun. Alam nyo ba, nung baguhan lang ako sa pagluluto ko, lahat ng aking mga ginagawa ay talagang reject. Napapanood ko po yun. Siyempre, ako ay nagdaan din ako na tulad nyo, nanonood din po ako sa YouTube. Yun lang po paano ako natuto. Pero hindi ko sasabihin ko sa inyo na hindi lahat ng napanunood nyo ay tama. Hindi ko naman sa sinisiraan ha, di po ba? Dahil nga ako YouTuber, hindi ko sa sinisiraan lahat ng mga nagbibigay ng mga videos na tama yun. Hindi po, medyo mayroon po silang sekreto doon at talagang mayroon din po silang binabago. Kaya naman mapapansin natin na bakit pagka tayo na ang gumawa ay palpak na. So ganito po yan. Hindi po yan lahat binibigay sa inyo. Dahil nga gusto nila, syempre may version din po kayo. Pero dito sa akin, huwag kayo pag-alala. Ito kapag kagayahin niyo po itong aking mga video dito, wala nang palpak yan. Dahil step by step at sinasabi ko lahat ng aking ginawa. At hindi ko po ito ibinablog kung palpak. Dahil katulad
katulad nyo, mahal po kapag bumili tayo ng ingredients at ako na talaga ang sisisihin nyo. So ayan, kung nagustuhan nyo po ang itong ating video ngayon, subscribe nyo po ang aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Pero kung gusto nyong hiramin ang aking mga picture, puntahan nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkis. Ayan, paninda ng mga picture na yan, hiramin nyo lang po yan at huwag nyong lagyan lang ng pangalan dahil marami tayong mga kanalay na gustong hiramin yan. Kung nagustuhan nyo po ang aking vlog ngayon, ang aking video ngayon, or ang aking recipe ngayon, subscribe nyo po ang aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray, para updated po kayo sa lahat ng aking i-upload. At salamat sa inyong lahat sa panunood nyo palagi sa akin. At kung nais nyo po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo dito sa aking mga video at isa-shoutout ko po kayo. Salamat sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel. Shoutout po natin ang lahat ng mga nagko-comment at nababasa ko po lahat ng inyong mga comments sa akin. Salamat po sa walang sawang panunood. Shoutout po muna natin si Ma'am Lily Marmol. Happy morning po, Miss Jazz. Wow, naman ang puti special yan, kabayan. Nakakatakam. Salamat, Madiskarting Waray, sa panibagong recipe. Shoutout din po natin si Ma'am Florita Idaga. Hello po, Ma'am. Hindi pala kayo nagbabasa ng message kasi nagilo ako. Wala comment. God bless. Hindi baka po nasa spam. Hindi ko kasi alam. Wala pong dumarating sa akin ng message. Pasensya na po. At shoutout din po natin si Sir Rini Cervantes. Maupay nga kulob, kabayan. Wow, kabayan. Sa tingin ko pala, yan mga gawa mo. Ang sarap, kabayan. Ingat kayo, kabayan. God bless. Shoutout din po natin si User J. Good morning. Yummy! Thank you po. Thank you po sa walang sawang panonood niyo po sa akin, sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Ma'am Marilyn Zola. Thank you po Ma'am Jazz sa panibagong recipe naman na binahagi niyo sa amin. Grabe po ang nang dahil sa pag-share mo ng iba't iba. Yan, naputol. Shoutout din po natin si Lorna Batali. Wow! Shoutout din po natin si Elizabeth Robles. Nakadmiskarte mo talaga, Miss Jazz. Kahit ako pwede at senior pa ay pwede ako kumita sa mga niluluto mo. Kung nga recipe mo. Thank you. God bless. Ayan, thank you po sa walang sawang panonood nyo sa akin, Ma'am Elizabeth Robles. Thank you po. At i-shoutout din po natin si Hazil Lavarciso. Thank you for sharing your recipe. Ma'am, magkano kaya pwedeng ibenta ng tab? Ano kaya itong kanyang i-comment? Shoutout din po natin si Ma'am Maria Corazon Tanola. Yummy, yummy nga naman yan, Miss Just Puto Special. Thank you, God bless. Thank you po Ma'am Maria Corazon Tanola at kay Ma'am Hazel Lavarricio. Lavarricio. Hindi ko mabasa ng bukas yan, nakat. Shoutout din po natin si Elizabeth Herrera. Salamat sa pag-share. Paborito ko ito. Shoutout din po natin si G. Concepcion. Need kit talaga subukan yan. All-purpose flour instead of pancake flour. Pancake kasi po nagbabago ang texture niya. Kaya I suggest all-purpose flour. Shoutout din po natin si user. Si sobrang love it talaga ma'am. Shoutout din po natin. Hello po, always nag-crave po ako sa mga luto mo. Thank you po sa walang sawang panonood niyo po sa akin, sa aking YouTube channel. Thank you po talaga dahil palagi po kayong nandiyan at nagko-comment sa akin. Thank you sa lahat ng mga nagko-comment at i-shoutout po natin si Ma'am Juicy Joe. God bless, thank you for sharing. Shoutout po natin si Cheryl Lanza, yummy ang sabi niya. Thank you po. Thank you Ma'am Cheryl Lanza at kay Josie Joe. Thank you po sa walang sawang panonood niyo po sa akin, sa aking YouTube channel. At sana ay may natutunan po kayo. Thank you and God bless po sa ating lahat.